Praise be to God. So, Acts chapter 18, verse 1. Then Paul left Athens and went to Corinth. There he became acquainted with a Jew named Aquila, born in Pontus, who had recently arrived from Italy with his wife Priscilla. They had left Italy when Claudius Caesar deported all Jews from Rome. Paul lived and worked with them, for they were tent makers just as he was. Ang Diyos panalangin sa iyang pulong. So may tungod kini sa pagkakita nilang Pablo ug ni Priscilla ug Aquila dito sa Corinto. Gisaysay dinhi nga niadto si Pablo dito sa Corinto gibiyaan ng Athens. Ug pag-adto niya sa Corinto naila niya na ibalag niya ang usa ka Hudiyo nga ginganlan og Aquila. Aquila means eagle, nga natawo sa Pontus, who had recently arrived from Italy with his wife Priscilla. Bago na kuno sila abot ikan sa Italy uban sa iyang asawa nga si Priscilla. Ila kunong gipiyaan ang Italy sa diya nga si Claudius Caesar, ipa-deport niya ang tanang mga Hudiyo ikan sa Roma. Ug sa verse 3, si Pablo lived and worked with them. Dito nagpuyo si Pablo ug kiguban sa pagtrabaho nila ni Aquila ug ni Priscilla, kay pareha man silang mga tent makers, pareha sila nga maghihimo og mga tulda. So ang ilang trabaho as tent makers has something to do with the spiritual tent making. Naghimo silang tulda para kapasilungan, kapuy-an sa mga tao nga mo baton ana. So na ay significance sa spiritual matters nga connected sa daang tugon nga sa wala pa to nahimong templo ang tigumanan sa mga katawan sa Dios. They are in the tent. Sa tulda pa to sila, kay dito sila magtigom sa kining pagpakig kuan sa Ginoo, pag simba sa Ginoo. Ug matud pa sa verse 4, kada Sabado kuno makaplagan si Pablo dito sa sinaguga or sa ato pasimbahan, sinaguga sa ilang tigumanan aron mamati sa pulong sa Ginoo. Unsa may purpose ni Pablo nga kada Sabado adto sa sinaguga? Ito trying to convince the Jews and Greeks alike. Gusto niya i-convince ang mga Hudiyo ug mga Grigo about unsa kaha sa pag-testify nga si Jesus mao gid ang Messiah. So in verse 5, and after Silas and Timothy came down from Macedonia, Paul spent all his time preaching the word. So grabe ang ilang pagmamuhat sa buluton si Ginoo. Si Pablo pud og si Silas ug si Timoteo nga mga magbubuhat gyapon sa buluton si Ginoo, nanganaog pud sila gikan sa Macedonia. Awa po sa Macedonia, and then Paul spent all his time preaching the word. Halos gigugol gid ni Pablo ang iyang panahon pagwali sa pulong sa Ginoo, kay mao na ang tahas, isa sa mga tahas sa Ginoo niya nga iwali gyud ang pulong sa Ginoo sa mga katawan. Kay matud pa sa Roma, unsaon nila pag kadungog kung walay magwali, unsaon nila pag kaluwas kung walay instrumento nga gabiton. And then matud pa din he testified to the Jews that Jesus was the
Messiah. Iyang gipa dayag gyud sa mga Hudiyo nga si Jesus gayud ang Mesiyas atod pa. But when they opposed and insulted him, Paul shook the dust from his clothes and said, "Your blood is upon your own heads. I am innocent. From now on, I will go preach to the Gentiles." So, isa man gini nga assignment ni Pablo ang mga Hudiyo, dayon mga Intel. So, sa diya nga wali na siya dito sa kining maong dapit sa kining unsa na Macedonia, ito sa part sa Corinto, ang mga gipangwalihan niya nga mga tao dito ni-oppose niya, giinsulto siya in verse 5. When they opposed and insulted him, kay iwali man niya nga si Jesus, iwali niya sa Diyo nga si Jesus gid ang Mesiyas, di man siya motuo. Kay man sila og kay tungod silang doktrina nga kining lahi. So unsay napala ni Pablo, gi insulto siya but when they opposed and insulted him, ni oppose ang mga tao sa wali ni Pablo o gi-insulto siya in verse 6 sa Acts chapter 18. O sa kapungot ni Pablo, iyang gitaktak ang abog sa iyang bisti ug miingon, ang inyong dugo matud pa is upon your heads. Iyang ginag-declare siya og dili maayo. O kay mamanggit po to sa Matthew, ang lugar, ang dapit ug ang mga tao nga kanang dili mo dawat sa pulong sa Ginoo, taktakin ninyo og taktakin ninyo sa inyong sandalyas. Sa ato pa, that is a negative. So mo na ang gimo ni Pablo, gitaktakan niya og abog gikan sa iyang sanina ang magkatawhan nga wa ni dawat sa pulong sa Ginoo mahitungod kang Jesus nga siya ang Mesiyas. They opposed and insulted him. So nasuko siya, na lagot siya, motong iyang gitaktakan og abog. O di lang gitaktakan og abog na statement gipagawas, your blood is upon your head. Kamunay kamunay mag-igo sa inyong kay inyong dugo na sa inyong utok. Sa ato pa na kuanan gid ang ilang utok sa kanang dili maayo nga espiritu, marang dili sila wala sila tuo sa wali ni Pablo. From now on, I will go preach to the Gentiles. So di desisyon na dayon si Pablo nga dili na siya magwali sa mga Hudiyo, kundi ang iyang tagag-focus ang mga Hintil na. From now on, I will go and preach to the Gentiles. So muna ang desisyon niya. Lisod manggod nga magwalit ta sa dili abri ang dalunggan, dili abri ang kasing-kasing ug una kay wala tay daw ana. So ug sa kuan pa, uga kaayo nga yuta imong walihan, imong pugsan. Wala dili pa gid ulanon na dili na makatubo imong kuan, imong binhi. So wala kay daw. So nay mga panahon nga ingana no nga atong pangwalihan dili gakalipay kun dili gakasuko ug manginsulto. Naa sa Biblia, naagi anak ni Jesus, naagi anak ni Pablo, naagi anak ni Pedro, o posible nga maagi anak sa mga alagad sa Ginoo karon, kay the same spirit is behind anything nga kanang kuan sa mga alagad sa Ginoo or sa pulong sa Ginoo, mubatok sa pulong sa Ginoo, sa mga wali sa pulong sa Ginoo.
So mao din tong sa verse 7, then he left and went to the home of Titius Justus. Mao din to nga ni biya sa atong lugar og niadto siya sa panimalay ni Titius Justus. Kinsa man ni si Titius Justus? A Gentile who worshiped God and lived next door to the synagogue. Usa kuno siya ka hintil. Isa ka hintil siya nga nagsimba sa Dios nga ang ilang balay duo ra gyud abay ra gyud sa sinagoga. So ang Dios mangita gid og mangita gid ang Ginoo og other doorway nga diin padayon sa iyang alagad si Ginoo aron nga didto magpasilong isip alagad. Ug matod pa kana si Titius Justus usa ka Gentile nga nagsimba sa Ginoo. So dili ang Dios kabsan og pamaagi para lang gyud nga naay pasilungan ang iyang mga alagad na ay madangpan na ay mo dawat aron nga mapadayon ang pagpadangat sa pulong sa Ginoo sab. In verse 8, Crispus, the leader of the synagogue, and everyone in his household believed in the Lord. Many others in Corinth also heard Paul, became believers, and were baptized. So ang unang giwalikan niya, mga Hudiyo, close gigayo mga dalunggan, close kay una close ang kasing-kasing, pati pod ang ilang panimalay close. So kanang unsay man pa sa utana di mamina magpatig-atig mo na close na. Ana. Kay close man didto, nag-open si Lord og other doorway. Asa man ang other doorway? Didto kang Titius Justus og ang doorway ang pultakan ni Crispus nga leader sad sa synagogue. Ug matud pa kay naminaw man sila sa pulong sa Ginoo, ang matag usa sa iyang panimalay nituo sa Ginoo o daghan usab nga mga katawan sa Korinto nga nakadungog ni Pablo became believers and were baptized. So negatibo primero katong mga Hudiyo nga wala nito og closed doors, close ang minds, ang ears, og heart. Pero sa next door is open og opposite kaisanan. Tagkanaminaw og nituo og nagpabautismo. So inga na no as preachers, as servants of the Lord, as workers in the field of God, ma-experience kay nato na ang lain-lain kasinatian, lain-lain nga mga lugar o lain-lain response sa tao. There are negative, there are positive. And that is why ingon ni Lord, be strong in the Lord and in the power of His might. Ganun kinahanglan magligunta sa Ginoo og sa gahom sa iyang kusog. Kay na adyoy sulog nga mga pagsulay nga makapaanod pwede sa imong pagtupagsalig kadasig o makapapildi sa katuyuan sa Ginoo, makapapildi po nato kay kung madalataan na kita joy alkansi. So sa first murag discouraging, dili maayo, pero the second door or the second nga sitwasyon naghimo na pong positive o daghan nagtuo sa Ginoo. So dili walay makatuo kung dili sa iwali ang pulong sa Ginoo. Muna ang mga pagwali sa pulong sa Ginoo anywhere karon. Anywhere. Sa kadalanan, sa kabalayan, sa social media, aron lang mapadangat ang pulong sa Ginoo o natuo sila og nagbautismo. One night, the Lord spoke to Paul in a vision and told him, "Don't be afraid. Speak out. Don't be silent." Okay. So, adlaw man gid og gabi ang
usa ka kuan kining ang dagan sa panahon diri sa kalibutan na gabi ni adlaw pagkagabi ato daw isa ka gabi nagiistorya ang Ginoo kang Pablo sa kining panan-awon og nag-ingon ang Ginoo kang Pablo, ayaw kahadlok, speak out or sulti gayud, don't be silent. So ani nga verse nagpadayag nga nay mga panahon gibati si Pablo og kahadlok o siguro na siya di na lang sa siya mawali. Pero ingon si Lord, don't be afraid, speak out, don't be silent. Dili jud kuno pwede nga mag hadlok ta, matalaw ta, mag hilom-hilom ta, kung dili ipadangat gyud ang mensahe nga ipadangat sa Ginoo para paabot sa panahon sa judgment is ang mga tao dili ka excuse, dili ka limod nga napadangat na sa Ginoo iyang pulong pero wala sila ni dawat. So don't be afraid, speak out, don't be silent. That is in the New Living Translation in verse 9. In ASB, and the Lord said to Paul one night in a vision, do not be afraid, but go on speaking and do not be silent. For I am with you and no one will attack you to harm you, for I have many in this city who are my people. Okay. Kana. Gi-encourage ni Lord si Pablo para madasig siya, ma-encourage siya, tagaan siya kasiguruan nga dili mahadlok, dili magpakahilom. Kaya ni Lord sa verse 10, for I am with you and no one will attack and harm you, for many people in this city belong to me. Nga daw kuno nga padaygan si Pablo sa Ginoo nga dili siya maduk, isulti gid niya ang mensahe, dili siya magpakahilom kay nakita sa Ginoo daghan ang mga tao niya anang syudara nga muduol sa iya kung makadungog lang sila sa pulong sa Ginoo. So munang purpose nga ang pagwali ipadayon gayud tungod kay na ay mga tao nga makadungog ug sa di makadungog sila mudawat sila sa kamatuoran ug ang tao nga mudawat sa kamatuoran mahimong mabilong nas Ginoo. Ang mudawat sa pulong sa Ginoo, it means ni dapig kas Ginoo, ni dawat ka sa atong pagdawat sa pulong sa magidawat nato ang Ginoo. Ug matud pa, for many people in this city belong to me. Now kana nga statement, many people in the city belong to me. So dili di ay gayud tanang tao iyas Ginoo. Many people in the city belong to me. That is NLT in ASB. For I have many in the city who are my people. Wala na ingon siya nga ang tanang katawan sa syudad iya. For many in the city are my people. For many in the city belong to me in the NLT. So ang giisip nga sakop sa Ginoo is kadtong mamati ug mudawat sa iyang pulong. Kadtong dili mo dawat kay masakitan sila or di sila ganahan kay igo sila ang sa pulong sa Ginoo wala nalipay ang Ginoo ug dili ni ang kunon pod. For many people in the city belong to me. So Paul stayed there for the next year and a half teaching the word of God. Tungod kay daghan man mga tao
idawat sa pulong sa Ginoo nga giwali ni Pablo nga gipadayag si Ginoo. Matud pa katong mga tinawag sa Ginoo adto nga dapit ug sa uma pa kanang harbisono na. Ang harbisono na is muduol gid sa Ginoo. Motong si Pablo nagpabilin didto for the next year and a half, isa ka tuig ug tunga nagpabilin siya. Unsa may iyang gibuhat didto ni Pablo? Teaching the word of God. Gitudlo lang gyud ni Pablo ang pulong sa Ginoo didtong dapita. So ingana ka importante ang pulong sa Ginoo is maghatag ka nato og pagtuog pagsalig para makailatas Ginoo, para pud ang kunon tas Ginoo. Kung dawaton nato iyang pulong sakit man og dili sa mga gidawat nato ang Ginoo. Kung gidawat nato ang Ginoo, idawat pud ta sa langit. Kung gi-reject nato ang pulong sa mga gi-reject natong Ginoo, rejected pud ta sa langit. Kay matud pa sa John chapter 3, John chapter 3. There is no judgment against anyone who believes in him. But anyone who does not believe in him has already been judged for not believing in God's one and only Son. Wala na kunoy, di nakig kuno pagahukman kadtong nituo kang Hesus. Apan kadtong wala nituo kang Hesus, gihukman ng daan sa dili nila pagtuo sa bugtong anak sa Dios. Mauna ang padayag dinhi nga ang pulong sa Ginoo kinahanglan mapadangat aron mabaw-an kung kinsa to ni dawat. Akin balik ko nako, ang pulong sa Ginoo gipadangat sa Ginoo pinaagi siyang mga alagad aron ang kinsang mudawat gidawat pod sa Ginoo o gidawat pod sa langit. So muna nga kasagara sa mga alagad sa Ginoo gitawag niya ang mga 12 katinun-an nagwali sa pulong sa Ginoo. Ang ilang komisyon is magwali sa pulong sa Ginoo. Pero sad lang kay si Judas nagwa man siya record na nagwali. Na siya record, nagreklamo siya. Nagreklamo siya, namantay siya, atong babae nga naghatag og nabubo ni Maria, nagbubo sa iyang mahalon nga pahumot. Wa siya nagwali pero nag-react siya sa kining gibuhat sa babae nga iyang gihugan si Jesus. The rest of the apostles or disciples or apostles buhat gid nila ang command ni Lord, ang sugo ni Lord, ang commission ni Lord. Okay. Now, balik ta sa 1 Corinthians chapter 18 o Acts chapter 18. Tungod sa need nga build up ang ilang pagsalig sa katawan dito sa Korinto nga mga hentel nga nidawat kay mga Hudiwa man nidawat. Nagpabilin gid si Pablo didto og isa ka tuig og tunga para lang itudlo ang pulong sa Ginoo, teaching the word of God. But when Gallio became governor of Achaia, some Jews rose up together against Paul and brought him before the governor for judgment. Nag-negative na pud siya. Kanina, positive, negative na pud. Sa diha kuno nga si Gallio, nahimo ng gobernador sa Achaia, pipila ka mga Hudiyo, gigamit na pud sa kaaway, rose up together against Paul. Ilan na pong birahan si Pablo, ilan na pong gilabdan si Pablo, ilan na pud nga nikigbatok na pud sila ni Pablo, o dala si Pablo nila ngadto sa gobernador para hukman. They accused Paul
of persuading people to worship God in ways that are contrary to our law. Gi-accuse, gipasumanginlan si Pablo sa ni Galileo nga bugos kuno ni Pablo og kining kabig ang mga tao pag-worship sa Dios sa pamaagi nga kanang sukwahi sa ilang balaod. So gigamit si Galyo sa yawa para nga si Pablo is silutan, hukman, ug adunay kining kasamok mahitabo. So si Galyo matud pa ug ang pipila ka mga Hudiyo, during sa panahon ni Galyo mo gigamit sa kaaway para nga kuan gyud mapakgang si Pablo sa pagwali ug ang mga tao dili makapaminaw sa pulong sa Ginoo kay maisugon man gid si Pablo nagwali. Dili gid siya mapugnan tungod kay ingana sa ka-empowered sa Espiritu Santo. Ang empowered sa Holy Spirit, ang puno sa Espiritu Santo is dili matagam. Dili matagam kundi maisugon nga mopadayon sa gisugdan nga buluhaton nga gipabuhat sa Ginoo. And verse 14, but just as Paul started to make his defense, Galyo turned to Paul's accusers and said, listen, you Jews, if this were a case involving some wrongdoing or a serious crime, I would have a reason to accept your case. So, kasi Galyo man ang gobernador, siya man ang mo kuan sa kining kuan, hukmanan, ingon si Galyo sa mga accusers ni Paul nga mga pipila ka mga Hudiyo nagigamit pod sa yawa. Nagigamit pod sa yawa. Nga isa pamati kamo mga Hudiyo. If this were a case involving some wrongdoing, sa kung kini nga kaso adunay kalambigitan sa sayop nga binuhatan or a serious crime, and I would have a reason to accept your case. Na ako'y rason nga akong dawaton ng inyong kaso nga giluso diri may tungod nga pang Pablo. Kay wala may wrongdoing si Pablo, ug wala man siya crime. So kanang nahimo na pong gubot ang kinabuhi ni Pablo because of pipila ka mga Hudiyo nga gigamit sa kaaway. Kay ang yawa mo gamit man gid og kaaway. Ang mogamit man gid ang yawag instrumento ang mga pipila ka Hudiyo ang nagamit sa kaaway. So nabatik na ni Galyo nga wala may sala si Pablo. So ingon siya nga kung matunan nga ang kaso ni Pablo kini may tungod sa sayop nga binuhatan or serious crime, akong dawaton ang inyong kaso. But since it is merely a question of words and names and your Jewish law, take care of it yourselves. So reject ang kaso, ang accusation sa mga pipila ka Hudiyo nga gigamit sa yawa para lang gyud i-accuse si Pablo kay aron mapahunong lang gyud pagwali, aron nga walay mga tao nga madala diya sa gingarian sa Dios. Sa apan tungod kay ang inyong mga gipasaka nga mga kaso, gipasaka nga kaso pulos lang pulong og mga ngalan sa mga umahitungod sa balaod sa Hudiyo, inyo na I refuse to judge such matters. Di ko maghukom ani nga kaso nga inyong giduso. And he threw them out of the courtroom. So gipapauli sa panguli mo kay wala ni kapasikaran ng inyong sumbong batok kang Pablo. So kining naulawan sila sa ilang pag-accuse ni Pablo kay gikabig daw kuno ni Pablo ang mga tao sa pag-worship sa Ginoo
sa mga pamaagi nga sukwahi sa ilang balaod, sa ilang natun-an nga doktrina, sa ilang nga kanang sana grupo. The crowd then grabbed Sosthenes, the leader of the synagogue, and beat him right there in the courtroom, but Gallio paid no attention. Okay. So, ipapauli naman to, gidismiss man ang kaso. Yung si Gallio, ato ning unungon, undangon ni, kay walay kapasikaran ang inyong sumbong batok ni Pablo, nga inyong gisumbong diri aning korte. O, pagpanguli nila, matud pa, the crowd then grabbed Sosthenes, the leader of the synagogue. So, mga tao dayon kuno, ila kunong gibirahan si Sosthenes, ang leader sa synagogue, and beat him right there in the courtroom, but Gallio paid no attention. So, naminaw man na may mga tao atong paghiring ato nila ni Pablo og katupipila ka Hudiyo nga ni sumbong og kaso batok ni Pablo. O niya si Gallio nga gobernador nga mooy naghusay, iyang namatikdan nga wa may angay hukman kay wa may sala si Pablo. So nasuko ang mga tao ug matud pa si Sosthenes nga leader sa synagogue nga kining usa siguro to sa nagkuan ni Pablo, gibirahan sa mga tao and beat him right there in the courtroom, gikulata. Og si Gallio, wa na gyud siya nagbali-bali. So naay mga panahon nga ang sitwasyon wa na to damha nga mainit. Pablo nagwali lagi siya sa pulong sa Ginoo, nay nasakitan. Unya kanang gi-accuse din siya, gisumbong, niya pag-abot sa hukmanan is ingon si Gallio walay kuan ang inyong mga sumbong o motong ipapauli sila. Kadungog nakabaluman ang crowd nga kining nasayran na sa crowd o mga tao nga kining dili di ay mao ang kuan ang sumbong, sumuoto naglagot sila. Si Sosthenes nga mo'y leader sa synagogue nga isa ni kuan ni Pablo, ikulatan na noon siya, o si Gallio wala na nag-paid attention. Pero unsa nahitabo? Verse 18, sa Acts chapter 18, verse 18, Paul stayed in Corinth for some time after that. Wa na lugda si Pablo. Padayon lang gyapon siya og kuan sa Corinto. Then said goodbye to the brothers and sisters and went to nearby Cenchrea. There he shaved his head according to Jewish custom, marking the end of a vow. Then he set sail for Syria, taking Priscilla and Aquila with him. So, gisaysay unsay nahitabo, unsay iyang gibuhat. Nagpadayon siya ato sa Corinto pipila. 1.5 years man siya nagtudlo sa mga taong nidawat sa pulong sa Ginoo, iyang gisakripisyuhan. Pero naapoy mga tao dito nga badlungon, wa na to niya fokusi katurang nidawat sa iyaha. Ug matod pa after sa 1.5 year nagpadayon siya, pero pag human ato nag-ingon na siya goodbye to the brothers and sisters there nga giwalikan niya, ug ni kuan din siya ni paingon na po di sa kay barko paingon sa Syria, taking Priscilla and Aquila with him. Giuban niya si Priscilla si Aquila nga iyang badi-badi sa pagwali. So sa pagpangalagad si Ginoo naagi bagyo usahay. Naay bagyo dili sa bagyo daghan mga apektuhan anak, daghan mahadlok, daghan makurat, daghan maalarma. Nga na gyapon sa ministry, nga na gyapon sa alagad sa Ginoo, nga na gyapon sa body of Christ. Nga kanang moabot na, pero unsa may hinungdan nga moabot na, itugot sa Ginoo para madayag kung kinsay lig-on o kinsay huyang, kinsay mo padayon o kinsay mo undang. Muna natabo din sa Acts chapter 18 about pag-ila ni Priscilla
pag-ila ni Pablo ni Priscilla ug Aquila o pagwali ni Pablo sa taga Corinto atod pa dito sa taga Corinto ug naay nidawat ang nidawat kitagaan niya pagtagad 1 year and a half nag-spend si Pablo. Pero after ato nasuko na pud ang yawa, gigamit na pud nila pipila, gigamit na pud sa yawa pipila ka mga Hudiyo ug moto nga na atubang si Pablo sa council ni Gallio ug napamatud-an nga walay dapat ikapriso si Pablo ug gibuhi-an siya, ika-dismiss ang kaso ug ang isa sa mga sumbong kang Pablo si Sostenes nga leader sa sinagog ikulata sa mga tao ug gipasagdan lang ni Gallio. Sagdan lang niya. Pero si Pablo nagpadayon gyapon og stay siya didto pipila ka gayon unyang hangtod ni kuana pod siya ni lawig na pod siya. Pero uban niya si Priscilla ug Aquila. Nganong uban niya si Priscilla ug si Aquila ingon pa diri sa verse 3, pareha sila tent makers. Magkasinabot sila sa tumong. Pareha man sila tent makers, pareha silang business, pareha silang passion. Nindot ginang magkasinabot ta sa atong tumong. Kay dili ta mohunong. Amen. Si Priscilla ug si Aquila ing giuban nga dito sila nagkita sa Corinto. Pero sukad nag-ila sila, partner na niya sila. Kunyi usahay ang napay record diri nga ang balay ni Aquila ug Priscilla didto gihimong tigumanan. Yang left and right support, isa nang left and right support ni Pablo si Priscilla ug si Aquila. Muna nga sa mga greetings ni Pablo, wala gid niya nagi sipiat si Priscilla ug si Aquila greet. Kay nganuman dako kaayo ang ilang banding diya sa pagpangalagad sa Ginoo sa pagpamuhat sa pulong sa Ginoo. Okay. In verse 19, in Acts chapter 18 verse 19, they stopped first at the port of Ephesus where Paul left the others behind. So pag-abot nila sa kining unsa tawag ana, pag-abot nila didto sa kining isa katampi sa Syria, niuna silang stop dito sa port or dungguanan sa Ephesus where Paul left the others behind. Nga dito dapita ang uban niya mga tinun-an, uban niya mga tao iyang gibilin dito. While he was there, samtang naa si Pablo dito, he went to the synagogue to reason with the Jews. Adto na po siya sa synagogue sa mga sinambahan aron kuno makigbangi sa Hudiyo may tungod sa pagtulunan. They asked him to stay longer but he declined. Sila naghangyo kang Pablo nga dili lang sa ka Pablo, pero wala gituguti ni Pablo and he left. However, he said, I will come back later, God willing. So naay mga panahon pud aning nga bersikulo nga naay mga tao nga niimbitar nga Pablo dili lang sa ka. Pero iyang gidecline ang mao nga invitasyon. In the day, verse 21, and as he left, however, he said, I will come back later, God willing. Siya dili sa ko magpabilin diri, pero mubalik ra ko kung itugot sa Ginoo. Then he set sail from Ephesus. Utong ibiyat na po siya sa Ephesus. The next stop was at the port of Caesarea. Sundod na po niya gadtuan dito na po sa dungguanan Caesarea. From there, he went up and visited the church at Jerusalem and then went back to Antioch. So, one place to another, gaadto gid si Pablo. Kung asa siya gilid sa spirit kay na ay panginahanglan dito nga iyang walihan, na ay open door, open heart, open ears, open mind, iyang gitagaan og pagtagad. Muna nga mabaw-an nato ang mga alagad sa Ginoo nga naa kanila ang Espiritu Santo kay dili matagam bisag na ay dako nga bagyo. Padayon kay mao man na ang tawag sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Magpadayon taliwala nga naay mobabag, naay bagyo, naay mga dagkong pagsulay. Kay mao nay basihanan
kung ligon na ta, dili na to sayran atong kaugalingong ligon ta kung di ta sulayan. Di na to dili na to masuta atong kaugalingong ligon ta di ta sulayan. So sulayan gid ta ni Lord para masuta nato tong kaugalingon nga ligon na bata. Nga na una sa story sa Acts chapter 8:10. And after spending some time in Antioch, o sa diya nga si Pablo dito sa Antioch pipila ka panahon, Paul went back through Galatia and Phrygia, visiting and strengthening all the believers. So ato makita diri nga gawali gid siya sa mga tao nga iyang masugatan niya. Matud pa, Paul went back through Galatia and Phrygia. Adto na pud siya sa Galatia o Phrygia. So one place to another, visiting and strengthening all the believers. Usay magwali siya, mas majority gawali siya. Pero sa to, ang uban ni bisita ra siya og nag-strengthen, nagdasig, nagpalig-on sa mga believers. So ingana nga wala ginako ingana ko nga kung mag-obey ka sa command ni Lord, mabisit ta. Pero dili ta mag-obey, relax ra gid ta. Ana ra gid na siya. Kung mag-obey ta, mabisi jud ta. Pero di ta mag-obey, di kita mabisi. Muna mabisi ra gid ta og inaon nagdili mao. Kay kung mag-obey ta sa Ginoo, una-una man ta, bisi tong una-una og catch sa instruction ni Lord. O bisi pod ang atong tiil og lakaw asa paingon. Ingana ra man na siya. So ingana no nga na ay mga sitwasyon na diin mag-negative, mag-positive, negative, positive. That's part of life here on earth. Mintas na apatas kalibutan expected na. Pero naanatag langit, wala na negative dito. Amen. Pero sa impyerno, negative tanan. Whole. Forever na. Sa kalibutan, positive o negative atong experience. Pero na natas langit, positive na tanan. Pero ang maimpyerno, negative pud tanan. So muna kang gusto ta nga kanang mag-graduate ta sa negative o positive nga atmosphere, padayon tag pangalagad, bagyuhon man tag dili, i-accuse man tag dili, unsa pa na diha, mupadayon jud ta. Kaya mupadayon is mooy gihulat ni Lord. Amen. Ang mupadayon mooy gihulat ni Lord, mo na gusto ni Lord. Ang wala ni padayon na apoy naghulat maong yawa sa mo to di ko gana naay ako akaton ka-discourage na ako ano to o katong naay courage nga nang yawa adi na ako once ka ma-discourage na ako ana once na i-courage iyan as Ginoo. Amen. Ana ra gid siya. Okay, so let us pray for His word. Thank you so much sa imong pulong, O Dios. Yes. Salamat Lord sa kinabuhi ni Pablo, ni Priscilla, ni Aquila ug sa mga believers o Lord God sa Corinto ug sa mga believers nga nidawat ni Pablo ug iyang tagad-pagtagad, O Dios, kapig tuig just to let them be founded in your word and be able, O God, to have strong faith in you so that they will continually serve you, hallelujah, until you come, O Lord God. Yes. Bless your words that we have read this morning, that we have heard this morning. Bless all the listeners, the viewers, O Lord God, that your words will be understood and will be remembered and will be obeyed, O Lord God, so that, Lord, it will bring great impact sa among kinabuhi. Kung mahimuot jud ka sa among kinabuhi, Lord, samtang kami ani kalibutan na nagpaabot sa imong pagbalik, imo kaming ikalipay nga hallelujah nga gisud-ong o Dios. Hallelujah. Salamat Lord, dalaygon ka sa katapusan, himayag dungog para kanimong lamang tanan sa ngalan ni Jesucristo nga magluog mangluluwas. Amen. Hallelujah.